Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung highlight sa katatapos na Bicameral Conference Committee. Approved na po yung budget, General Appropriations Act of 2025. Ito, ang controversy doon is yung AKAP, yung pondo ng AKAP ni Speaker Martin Romualdez. Lumusot. Ito, may post si Jason Sa. Sabi niya, pondong AKAP ni Romualdez pinalusot. Lahat ng pag-iingay ni Aimee ay binaliwala ng BICAM. Salamat Senator Ronald Bato de la Rosa for standing your grounds against the 39 billion House of Representatives AKAP ayuda insertion in the 2025 General Appropriations Bill during the Congress BICAM meeting. Also, Senator Bato walked out and refused to sign the General Appropriations Bill and be with the group picture taking in protest to the reduction of the 700 million of the 2025 budget of the Office of the Vice President. Yan. So, yung AKAP isiningit sa DSWD, si Senator Amy Marcos na budget sponsor ng DSWD, tinanggal niya yung AKAP sa Senate bill. Senate version of the budget, pagdating sa BICAM, nabaliwala, I don't know, napahiya, sigurado maraming mawawalan na ng tiwala kay Senator Amy Marcos nito. Magalit ba o ano? Dahil ibig sabihin wala nang asim, wala nang power si Senator Amy Marcos. Mas makapangyarihan ang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Okay. So, magbasa tayo ilang mga comments. Michael Davalos Artesa. Playing safe. Si Super Ate Senator Amy Marcos. Dapat noon pa siya nagpakita ng pagtutol sa ginagawa ng kanyang kapatid at pinsan. Kaya anyari, wa-epek. Wa-epek na ang pag-iingay niya. Sorry, no vote po sa iyo, Senator Amy. Sir Jason Sa, i-post po lahat ng mga name ng mga senador at kongresista na miyembro ng BICAM na binaliwala ang karaingan ng sambayanang Pilipino. Okay, so yun. Gina P. Ligan. Asa ng bobot ni Aimee, pakitang tao lang si Aimee. Sinungaling katulad sa iyang igsoon nga presidente, sinungaling. Ang AKAP nga ayuda tuana sa mga leader para vote buying sa ilang politiko. Hindi sa tamang tao ang kapos taong bayan. Team Marcos, zero vote lahat yan. Antonino Misa. Si Aimee, kunyari lang yun na kalaban pero kasama ang pamilya niya. Ayan. Laarne Castor. Aimee was just simply acting. Kaya no more to them. Nako, acting lang pala si, God bless Senator Bato. Okay, may napaano pa ko. So maraming hindi pa pumirma sa, BICAM, Ang unang nagpahayag ng reservation, yung dalawang opposition, si na Senator Coco Pimentel and Senator Hontiveros. Hindi nila pipirmahan hanggat hindi nila mababasa ang mismong bill, yung General Appropriations Bill. Okay? So tignan natin, may post din si Sas Rogando Sasot. Ito, SMNI News.
Just in, House Speaker Martin Romualdez inilahad matapos mag-adjourn ang BICAM na na-retain ang budget ayuda sa kapos kita. Ayun. So, mga comments, Sas Rugando Sasot, ang yaman ng Pilipinas. Okay. Arnold Santander. Yes, expected na impeachment to roll hanggang sa Senado. Goodbye governance. Dominic Raganit. Expect that those senators who signed it will also be willing to convict the Vice President. Libertarian expression. Akap kasi this government cannot find any strategies to increase job. Magmag Alisla Lumot. The budget to be allocated for ayuda to senators to impeach BP Inday, at least 2/3 swak na swak ang budget allocation. Anyway, maalala ko yung si Professor Cielo Magno. Meron siyang vlog na Speaker Martin Romualdez ay nagkakandak siya ng SM Mall Tours. Umiikot siya sa mga SM Malls. Ano ang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez? Nagdi-distribute ng ayuda, AKAP. Kasi for this year, 26.7 billion yung AKAP. For next year is 39 billion. Ang laki, no? Mas malaki pa kaysa budget ng Department of Foreign Affairs. Ganyan kalaki ang AKAP. So, according to Professor Cielo Magno, tanong lang niya ito bang AKAP ay campaign funds ni Speaker Martin Romualdez? Ganon, yung kanyang vlog. I don't know, ano sa tingin nyo? Talaga bang pantulong ito sa nangangailangan o pangangampanya? Anyway, kung magkampanya man sila, sige lang. Wala tayong magawa. Kasabihan, what are we in power for? But despite ilang bilyon na yung ayuda na yan, mula nung nagsimula sila, more than 500 billion na ata ang naibigay na ayuda. Kung titignan mo sa mga surveys, yung presidential survey na huling lumabas, yung WR numero, kawawa si Speaker Martin Romualdez. 1% lang ang nakuha niya. Kumpara kay BP Sara na araw-araw na sinisiraan, magto 2 years na, nangunguna pa rin si BP Sara. Nakakuha pa rin siya ng 24%, tay lang sila ni Senator Raffy Tulfo. So, Tulfo versus Sara lang talaga ang malakas na maglalaban. Si Senator Tulfo, wala pa, hindi pa lumalabas ang mga baho. Ano lang, tahimik lang, walang ano. Pag si BP Sara, after all these years na sinisiraan siya at mapanatili niya yung kanyang strength. Kasi habang tumatagal, habang sinisiraan nila, lalong tumatapang si BP Sara. Marami ang nagsisimpatize kay BP Sara. Kaya tignan mo, itong impeachment na move initiated by Congress na ilan na yung dalawa na ang na-file. In-endorse kaagad ng mga kongresista yung Akbayan at saka Makabayan Black. Ano nangyari? Nako, ang sleeping giant, ginising nila. Ano yun? Yung Iglesia ni Cristo. Magkakandak ng rally in support doon sa panawagan ni PBBM na huwag ituloy ang impeachment dahil hindi nakakatulong, but at the same time pabor yun kay Sara. So ito talaga ang deciding factor, itong Iglesia ni Cristo,
kung kaya ba nilang ma-impeach si VP Sara. Anong sabi ni Attorney Sal Panelo? The ultimate goal of this impeachment is to disqualify VP Sara from running in 2028. At sabi nga ni VP Sara sa kanyang panayam kanina, narinig niya mismo si Speaker Martin Romualdez na gusto niyang mag-occupy ng mas mataas na posisyon. Kaya ang hamon niya sa taong bayan, tinanong niya, gusto niyo ba ang Vice President Martin Romualdez? Oh, yun ang hamon. Anong sagot niyo? So, balik tayo sa isyo. Senator Amy, ano na ngayon? Yung pag-iingay mo nawala, baliwala. Oh, ang taong bayan, magtitiwala pa ba sa'yo? Sorry na lang kung maraming hindi boboto kay Senator Amy dahil sa mga pangyayaring ito.